Philippine senators warn the NGCP franchise may be canceled if proven that it did commit violations. The Marcos Jr. administration is urged to place the Philippine power grid operator under government control. A House lawmaker made a suggestion after noting the alleged franchise violations of the National Grid Corporation. The question that actually needs answers is who controls NGCP? Is it the Filipino or the Chinese? Based on documents, sinasabi na Chinese kasi sila yung kaya nga we're digging deeper. That's why we're asking questions. Isang masalimuot na balita nang malaman natin na ang NGCP ay nasa kontrol ng 40% nito sa kamay ng State Grid Corporation ng China. Pero may matalinong plano ang ating Pangulo at bakit napakahalaga na kailangan ng Pilipino ang kontrol sa NGCP? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ilang beses ka na bang nawalan ng kuryente sa gitna ng isang mahalagang gawain? Habang tayo nagtitiis sa mahal na singil sa kuryente, tila na pag-iiwanan ang ating mga power grid projects. Ngunit alam mo ba na ang kontrobersya ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ay mas malalim kaysa sa inaakala natin? Pero bago natin talakayin ang detalye, ito ang tanong: bakit nga ba mahalaga na ang NGCP ay kontrolado ng Pilipino? Patuloy lang sa panonood kaibigan, baka ito na ang sagot sa problema mo sa kuryente. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapansin-pansing wala siyang ginawang hakbang para baguhin ang setup ng NGCP, kung saan 40% ng kontrol ay nasa kamay ng State Grid Corporation of China o SGCC. Ang tanong, bakit hinayaan ito? Ang NGCP ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating energy sector. Ito ang nagdadala ng kuryente mula sa mga power plants patungo sa mga tahanan at negosyo sa buong bansa. Ngunit paano kung ang isang banyagang bansa ay may malaking impluensya rito? Hindi ba't tila binibigyan natin sila ng daan upang hawakan ang ating ekonomiya? At dito pumapasok si Pangulong Bongbong Marcos at ang Maharlika Fund na isang game changer. Ngayon, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muling nabibigyang liwanag ang issue ng NGCP. Sa usaping ito, pumapasok ang Maharlika Investment Fund na ipinatupad ng ating Pangulo na isang alkansya na magagamit para sa pagpapalakas ng ekonomiya ng ating bansa. At binibili ngayon ng ating Pangulo ang NGCP sa 20% na stake. Ngunit tila nag-aalangan ang mga Chinese nationals na makuha ang 20% sapagkat 10% lamang ang unang napag-usapan na kukunin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay ayon sa ulat ng Bilyonaryo.com. Gayunpaman, bakit mahalagang magkaroon ang gobyerno ng mas malaking kontrol sa NGCP? Dahil kung ang NGCP ay kontrolado ng Pilipino, masisigurado natin ang interes ng bansa, hindi ng dayuhan ang masusunod. Kaya ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lang tungkol sa negosyo. Isa itong hakbang para tiyakin ang seguridad ng ating enerhiya. Bakit mahalaga ang kontrol ng Pilipino? Ngunit bakit nga ba mahalaga na hawak ng Pilipino ang NGCP? Isipin mo ito, kung ang isang banyagang bansa tulad ng China
ay may impluensya sa isang kritikal na sektor tulad ng enerhiya, anong maaring mangyari sa ating kalayaan bilang isang bansa? Isang halimbawa ay ang eleksyon ng isang Chinese national bilang chairman ng NGCP board. Bagaman sinasabi ng NGCP na ang posisyon na ito ay presiding role lamang, hindi man nakakapagtaka na ang isang minor shareholder ay nasa pinakamataas na posisyon na ayon sa ulat. At ito pa ang hamon ni Deputy Speaker Suarez. Hindi rin nakaligtas ang NGCP sa kritisismo ng mga mambabatas. Ayon kay Deputy Speaker David Suarez, marami itong franchise violations tulad ng hindi natapos ng mga transmission projects at mataas na singil sa kuryente. Bukod dito, hindi rin nakatugon ang NGCP sa mandato nitong mag-alok ng 20% shares sa publiko noong 2019 na naglalayo sa transparent na operasyon. Ngayon, iniimbestigahan ni Suarez ang NGCP upang masigurado na ito'y nagsisilbi sa interes ng Pilipino. Kung maisa sa katuparan ang layunin ni Pangulong Bongbong Marcos na makuha ang kontrol sa NGCP, masisigurado nating magkakaroon ng mas maayos, mas mura at mas maasahang serbisyo sa enerhiya. Ngunit tandaan, hindi madali ang laban na ito. Ano ang mangyayari kung hindi ito masusolusyonan? Kung patuloy tayong mananatili sa kasalukuyang setup, malaki ang posibilidad na ang interes ng dayuhan ang mangingibabaw sa usapin ng enerhiya, isang kritikal na aspeto ng pambansang seguridad. Hindi ba't nararapat lamang na tayo ang may kontrol? Hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad ng power outages o pagtaas ng singil sa kuryente na dulot ng maling pamamahala. At ito ang hinaharap ng NGCP. Ang plano ni PBBM na bilhin ng NGCP ay higit pa sa isang simpleng transaksyon. Isa itong pahayag ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Kung nais natin ng isang mas maliwanag na kinabukasan, kailangan nating suportahan ang mga hakbang na magbibigay ng mas maasahan at makatarungang serbisyo. Kaya't sa susunod na makaranas ka ng brownout, kaibigan, itanong mo ito sa iyong sarili. Handa ba akong maghintay habang ang dayuhan ang may kontrol? O susuportahan ko ang isang lider na handang unahin ang interes ng Pilipino? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay, kaibigan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Kawikaan 29 verse 2. Ang matuwid na namumuno ay kapaki-pakinabang sa bayan, ngunit ang pinuno na sakim ay nagdadala ng kapahamakan. Ang talatang ito mula sa Kawikaan ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng makatarungan at makabansang pamumuno. Ang kontrol ng Pilipino sa mga kritikal na yaman tulad ng NGCP ay sumasalamin sa responsibilidad ng liderato na protektahan ang interes ng bayan. Sa pagtitiwala sa matalinong plano ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang natin pinangangalagaan ang soberanya ng ating bansa, kundi ipinapakita rin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na siyang nagbibigay ng karunungan para sa mga tamang desisyon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa karunungan at gabay na ipinagkakaloob ninyo sa aming mga lider. Dinadalangin po namin ang patuloy ninyong pagpapala at kaliwanagan ng isipan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa lahat ng mga gumagawa ng desisyon para sa aming bayan. Naway ang plano para sa pagbawi ng kontrol ng NGCP ay magdulot ng kapayapaan, kaunlaran at seguridad para sa bawat Pilipino. O aming Panginoong Diyos, hinihiling din namin ang inyong pagpapala sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng mensaheng ito. Bigyan niyo po sila ng pangunawa at inspirasyon upang mas maging mapanuri at maging makabayan sa kanilang mga pananaw at aksyon. Naway ang aming bansa ay magkaisa at umunlad para sa kapakanan ng lahat. O aming Panginoong Diyos, salamat po sa pakikinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatatamasang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.